Carl Peñalosa. Siya ang kapatid ng boxing legend na si Jerry Peñalosa. Sa ngayon ay nagsalita na. Sobrang prangka kay John Riel Casimero at Kinauya Inoue. Casimero, wala rang tatalo sa super bantamweight pero nabigyan siya ng payo kung ano ang kanyang dapat na gagawin para mangyari ito. Ang hawak na World Boxing Organization Global Super Bantamweight Belt ni Carl James Martin, binaklas nga ba ng WBO sa kanya o di kaya ibinakante na? Nasa na nga ba ang belt ni Martin? Bakit hindi niya ito dinipensahan sa laban niya sa Mexico? Dito po galing ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Siya si Carl Peñalosa Jr., ang kapatid ng magkapatid na boksingero na sina Dory Boy at Jerry Peñalosa. At si Carl Peñalosa ngayon mga kakwento, siya ang trainer sa pangalawang boxing world champion sa taong 2024 at yan ang walang iba kundi si Kid General na si Pedro Taduran. Siya ngayon ay lubos na naniniwala na ang Japanese pound-for-pound star na si Naoya Inoue ay walang kapantay sa ngayon. Wala siyang nakikitang boksingero na kayang pulbusin si Inoue sa kasagsagan ng kasikatan niya ngayon, maliban lang sa isang mandirigmang nagangalang John Riel Casimero. Ito ang naging prangka na pahayag ni Peñalosa sa kanyang interview sa Daily Tribune noong Webes, September 12 Manila Time sa Ilorde Sports Center sa Parañaque. Bagamat si Casimero lang ang nakikita niyang tatalo kay Inoue, ngunit marami din siyang mga nakikitang problema dahil para sa kanya, tila ba hindi ginagabayan si Casimero patungo sa tamang landas ng kanyang karera. Kaya ang naibigay na lang niya na payo ay dapat may trainer si Casimero at hindi lang siya umaasa sa kapatid niyang si Jason. At ayon pa sa kanya, sa totoo lang, isa din ito sa problema na kailangan din ni Casimero na i-moderate ang kanyang addiction sa social media at higit sa lahat ay isa pa raw ang pagbablog ni Casimero. Sa ngayon ay isinsumpa ni Peñalosa na ang pag-iisip ni Casimero kasi ay naiba sa iba pang mga boksingerong mga Pinoy kaya para sa kanya sa super bantamweight wala siyang nakikita na sinumang boksingero na pupulbos kay Casimero sa ngayon kahit pangaraw ang halimaw ng Japan. Si Casimero ay nakatagdang bumalik sa ring sa susunod na buwan sa Yokohama, Japan. Laban yan kay Saul Sanchez at ayon pa kay Peñalosa na kinakailangan ni Casimero na manalo na isang kahanga-hanga o impresibo para mananatiling namamayagpag ang kanyang pangalan sa super bantamweight dahil kung hindi kayang magawa ni Casimero na gumawa ng malaking alon sa baybayin ng kanyang karera ay nararamdaman niya ngayon na ito na ang katapusan ng karera ni Casimero. At para kay Peñalosa, yan ang magiging trahedya, isang malungkot na kabanata sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Kaya naman ang masasabi lang natin dito mga kakwento ay good luck sa next fight mo, John Riel Cuadro Alas Casimero. Mga kakwento, marami ang nagtatanong kay Martin kung nasa na ba ang kanyang titulo, ang titulong WBO Global na binaklas noon kay Filippo Situmbuan ni Casimero. Binakante ito dahil ipanawanan ko na sa inyo bakit binakante ito ni Casimero dahil alam niyo na susi ang belt na ito para makapasok ang isang boksingero sa rank 15 sa ranking sa buong mundo. Kaya dahil pasok sa top 5 si Casimero sa WBO, kaya binitawan niya ito. Pero maraming mga nagsasabing mga boxing expert kuno na sayang daw dahil kung hawak pa ito ni Casimero, lalong tataas pa ang ranking nito. Pero ang sabi ni Mr. Cuento, aanhin mo ang global belt ng WBO, ipasok ka na sa top 15 sa ranking sa buong mundo. Kaya hindi tuloy nawala sa isipan ng mga tao. Bakit hindi dinipensahan ni Martin ang kanyang titulo sa nakarang laban niya sa Mexico? Ito rin ba ay binakanti na o binaklas na sa kanya? Ikaw Cuento, ano sa palagay mo? Five. Timing! Shout out sa lahat. Talpa ka na!
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Iron Jet, ikakwentong Cesar Avenilla, ikakwentong Hector Claveria, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.